araw kami ay pupunta sa bundok kay sasama kila Papa at Dudong para pumunta sa bundok kumuha ng buko. Kasama ko nga din pala si Hachiko, ang aming puting aso. At ayan, papunta na nga kami sa bundok. Dito ngayon naman kalang kami. Dito na nga pala kami sa Agusan at malapit na kami sa aming bundok. Kaya pagbaba pa lang ay naku, nauna na talaga ang aming puting aso na yan. At iniwan na nga kami, diba? Galing dito sa ilog, kami ay aahon papunta sa aming kuprahan. Ayan, kita niyo yung pulang bubong na yan? Yan yung aming kuprahan. O diba, ahon pa ulit kami para puntahan dito yung tinlagas nila kahapon na timbon at papalawan at hahakutin pababa. Diba? Ayan, si Dudong nga pala yung ating tagabuhat at si Papa yung tagapalaw. Ilang timbon yan at pagkatapos dyan naghanap pa ulit sila ng timbon. Ayan, at ako na nga nagsako ng ating mga buo ng niyog at ibababayan ni Dudong mamaya. Dito na nga sa party na to wala na din yung aming aso. Umuwi na, nilayasan na kami. Pumunta na naman yun sa ibang lugar at ayan, matapos dyan tumambay na nga ako dyan sa kuprahan na yan at nagbuko habang sila ay nagpapahinga din at matapos ipagulong yung niyog galing dun sa taas. Diba? Ayan, pagod na nga yung isa na yan pero ako ito enjoy na enjoy naman sa paglamon ng buko na to. Ito lang naman talaga yung sinama ko dito, ang magbuko. Diba? Ayan, kain lang ng kain ang mahal kasi dito sa Manila eh. 30? Kulang pa, naku po, dito sariwang sariwa. Maya-maya nga ay nagpagulong na din si Papa nitong unang sako na to pababa sa ilog. Habang yung isa naman dito ay nagpapalaw ng niyog at inayos na nga din niya yung pangalawang sako. Nanimot pa nga sila ng ibang niyog dyan sa paligid ng aming kuprahan para mapuno din yung dalawang sako. At ayan na nga pinagulong na nga ni Papa yung pangalawang sako papunta sa ilog dahil mamaya ay ibabangka na yan namin. Ayan na nga yung dalawang buong sako ng aming niyog at ngayon ay sasakay na yan ni Papa dyan sa bangka. At ayan na si Dudong daladala ang palawan at kawit. Ayan, tinulungan niya na nga dyan si Papa magkarga niya buo ng niyog papuntang bangka. Di ba magkakasya kami dyan mamaya? At ayan na nga, nakarga na nga namin yung dalawang sakong buo ng niyog kasama yung mga gamit namin papunta kagaya ng kawit na yan. Iahon na namin yan dyan sa ahunan at dahil nga ahunan to, ayan, naglakad lang sila habang ako nakasakay. Di ba bunga-bunga ko? Ayan, tulak-tulak pa nga ni Padre ang aming bangka at nilimasan niya yan dahil napasukan ng tubig habang inaantay si Dudong. O di ba? Mabato-bato nga dyan kaya ang bagal din yan lumakad ni Dudong dahil matutulis yung mga bato. At ayan nga, ay nakasakay na nga kaming lahat. Dadaan nga pala kami dyan sa bahay ng aking kuya para pick upin yung aso talayas na yun dahil siya umuwi na doon. At ayan, dyan nga, ang ganda-ganda nga pala ng ilog na to dahil ang lalim-lalim at ang linaw-linaw. Di ba? Ayan, dati lagi kami ditong naliligo sa ilog na to. Napakalalim kasi niyan at ang ganda-gandang languyin dahil hindi masyadong maagos. At ayan na nga po yung aming asong layas na yan dahil tuwing sinasama sa bundok ay nilalayasan ka talaga. Kaya minsan ayaw na talaga ni Papang isama sa bundok dahil talagang umuwi yan dun sa bahay nila kuya. At ayan na nga po, tumuloy na kami sa aming biyahe. O diba? At ayan na nga, dumuong na nga kami dito sa doongan at ilalagay lang yan namin dito. Dalawang sako na yan. Mamaya may pipick up na yan para itimbang na yan dun. O diba? Ang mahal na nga ng kilo ng buo ngayon at ng kupra pero ayan ay minadali lang kaya nagbuo lang sila Papa dahil yan ang hanap buhay namin dito. At ayan na nga, pauwi na nga po kami. Kaya salamat sa mga nag-join at sumama sa atin dito sa bundok. Bye sa inyong lahat at see you again!